Hello guys, pag-usapan lang natin ang breaking news. May pasabog nga naman kasi ang bali-balita at exclusive na pinag-uusapan ngayon. Diyos ko, Catherine Bernardo balik teleserye na after 15 years. Piling herong aktor papansin sa coffee shop. Bakit kaya ganito ang issue ngayon ng bali-balita sa atin? Ano nga ba ang kadahilanan at ano ang nangyaring eksena sa isang pilingherong aktor papansin sa coffee shop? Na alam niyo naman siguro, si Catherine Bernardo ay napapag-usapan na babalik na daw sa teleserye after 15 years, di ba? Kasi napapag-usapan ngayon yan sa social media. Na alam niyo naman siguro, matagal na yung usap-usapan at bali-balita. Pero hanggang ngayon, tahimik pa rin sa issue ang ABS-CBN patungkol sa teleserye ni Catherine Bernardo. Ang aktres na si Catherine Bernardo pala ang pa-blind item ng Dreamscape Entertainment na may magbabalik nakabandera sa isang Facebook account. Ang caption pa nga riyan sa na Yurang Post, the comeback energy is real. Can you feel it? At kaninang tanghali, August 22 ay naglabas na ng video for photoshoot si Catherine Bernardo para sa promo materials na gagamitin para sa bago niyang project sa nasabing production company. At walang ibang tinuturo ang mga netizens kundi ang Dreamscape. Magbabalik na daw si Catherine Bernardo. At ayon pa sa bali-balita, malaking project daw ito. Kasi ang iba sa ibang bansa daw mangyayari ang ibang shooting. Yan kasi ang mga pinag-uusapan at pinagkakaguluhan at pinagpipestaan sa social media. The wait is over. She is back and ready. Crown Queen emoji. The Asia superstar Catherine Bernardo is now ready for her grandest comeback with Dreamscape Entertainment coming soon. Lahat sa latest post. Yan kasi ang mga nasasabi ng bali-balita sa atin patungkol umano kay Catherine Bernardo dahil babalik na daw sa teleserye si Catherine Bernardo after 15 years. Ayan na, magsisimula na si Catherine Bernardo kasi tapos na si Daniel Padilla sa paggawa ng teleserye. Ngayon naman, movie naman ang gagawin ni Daniel Padilla. Kasi si Catherine Bernardo natapos na ang kanyang unang movie. Walang iba kundi ang Hello, Love Again. Ayon pa sa karagdagan balita, trending kaagad ito dahil as of the rating ay umabot na sa 1,100 share at 245 comments mula sa fans na talagang nag-reveal sa pagbabalik ng aktres sa serye. Anyway, magsisilbing reunion project din ito ni Catherine Bernardo sa Dreamscape Entertainment pagkalipas ng 15 years kung saan ang nasabing production unit ang nasa likod ng Mara Clara. Isa sa tumatak sa mga manonood na teleserye ng aktres na umere noong 2010. Ang uling kapamilya teleserye ni Catherine ay ang romantic comedy na Too Good to Be True noong 2022. Bumida rin siya sa big screen para sa Hello, Love Again. Samantalang walang ibinigay pang detalye kung sino ang makakasama ni Catherine Bernardo sa bago niyang serye at kung sino ang direktor at titulo
kaya abangan ang susunod na mga anunsyong tungkol dito. Para sa update, sundan ang ABS-CBN sa Facebook, Twitter, Instagram at TikTok o bisitahin ang kanilang website. Pilingero ang aktor na matagal na palang nag-aartista pero hindi napapansin dahil hindi naman siya kagwapuhan at kagalingan umarte. Napansin lang ang aktor na ito noong napasama siya sa mga kilalang artista ng network at tuwang-tuwa siya dahil kapag may mga lakad ay sinasama na siya. Sino kaya itong aktor na to na hindi naman daw kagwapuhan at hindi rin kagalingan sa pag-arte? Yan kasi ang mga bali-balita sa atin ng balita. Grabe nga naman kasi ang mga pasabog ngayon na talagang latest update sa atin ng balita. Ayon pa sa karagdagan ng balita, tambay pala ito na kilalang coffee shop at madalas nga raw ito roon at hindi man lang ngumingiti. Laging kape na grande size lang naman daw ang ino-order kahit kasama ang mga kaibigan. Hanggang sa nagkasabay kami ng pilingyerong aktor sa pag-order at dahil kami naman talaga ang nauna sa counter ay pilit na kinukuha nitong aktor ang atensyon ng barista. Kahit nga artista siya pero sinasabihan siya na, "Sir, nauna po si ma'am." At chika kaming tinignan ng diretsyo. Yan pala ang usap-usapan. Ibig sabihin, kahit artista siya ay nagpapapansin umano. Kaya naman pala, na alam niyo naman siguro, first come, first serve umano sa nasabing mga coffee shop. Ayon pa umano sa balita, napansin pala ito ng mga kasama namin at nabanggit nga na ganun daw talaga ang aktor. Laging papansin na minsan ay lakad ng lakad sa coffee shop. Malaki kasi ang lugar kaya carry nilang umikot-ikot o kung ano man ang pinaggagawa niya. At nang bumalik na kami sa pwesto namin para mag-wait ng order at napansin namin mula sa malayo ay nakatingin sa amin ang pilingyerong aktor. Siguro napansin niya ang mga kasama ko ay taga-media. Nung umalis na ang pilingyerong aktor sa venue ay hindi naman din siya binati ng mga kasama namin dahil hindi naman talaga siya nag-exist sa totoo lang. Hindi naman mga artista kundi mga direktor din na lahat sila ay kanya-kanyang kwento. Yan kasi ang mga kwento sa atin na bali-balita. Siyempre nagmamalaki siguro dahil artista. Kaya nga naman kasi nagpapapansin dahil hindi naman daw kagwapuhan at hindi naman kagalingan sa pag-arte. Na alam niyo naman siguro karamihan ng mga tao kapag ganyan, siyempre magpapapansin sila para nga naman kasi meron nga naman kasing pumansin sa kanila. Akala kasi nila, yun kasi ang inaabol nila sa iba't ibang mga tao. Akala kasi nila, merong mga tao na nakakapansin sa kanila na talagang pilinghero sila, na mo, pwede silang ipagmalaki kung ano man ang nararating nila. Kaso nga lang kasi, may kanya-kanyang mga kagalingan ang iba't ibang mga artista. Siyempre, nainis siguro ang mga tao kay pilinghero dahil sa kanyang mga attitude. Dahil ang pinakita niyang aura ay kakaiba din sa timpla ng iba.